7-4 mula umaga hanggang gabi. Ganon naman pala eh. Tambay ka lang dyan at baka matsambahan mo ang kanilang mahiwagang van. Salamat po sa inyo mga kanyusik nating driver sa suporta. Tutok lang sa DWWW 774 araw-araw. Baka kayo na ang susunod na puntahan ng ating DWWW 774 mahiwagang van. Muli nating balikan ang kahapon. I know I said that I was leaving. Mga musikang naging bahagi ng ating buhay. When somebody leaves you, that's the time to cry. Mga alaalang bumabalik sa ating isipan at mga damdaming nananariwa ng dahil sa mga espesyal na mga awitin. Sunday Memory Special. Sunday Memory Special. Halina't muling maglakbay sa nakaraan. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Kasama si DJ Brian Q. Sunday Memory Special sa DWWW 774. Kahit lumipas na ang kahapon, There are places I remember. dinadalaw pa din tayo ng alaala ng nakaraan. The falling leaves drift by the window. Sa ating pagbabalik tanaw at pakikinig sa ating mga paboritong awitin, tuwa sa puso ang dala sa atin. You are my special angel. Muli nating alalahanin ang kahapon sa Moments to Remember. Moments to Remember. Tuwing linggo, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kasama si Raymond Langi. Moments to Remember sa DWWW 774. Taus-pusong pasasalamat ang ipinaaabot ng DWWW 774 sa ating generous sponsors para sa matagumpay na Grand Hangout, Grandparents Appreciation Day Celebration, Office of Senator Risa Hontiveros, Office of Senator Francis Escudero, Office of Senator Bongo, Office of Senator Lito Lapid, National Chairman Romeo S. Baybayon ng kaagapay ng bagong mamamayan sa Mahang Damayan, Cap Michael and Ma'am Luz Roldan del Rosario of Montalban Rizal, Immune Advance, Flavon Pro, Maynilad, Goldilocks Bake Shop, Virginia Food Incorporated, Adel Ashitaba, Aztec Spirulina, Mega Sardines, Jim's Coffee 5-in-1 and 7-in-1 Coffee Mix, Camden Industries Incorporated, Astrotel, Hotel Dreamworld, Grand Adult Diaper, Sisters Feminine Pads, Cherub Baby Care Products. We are also grateful to our incredible partners, Philippine Red Cross, Philippine Navy, Our Lady of Lourdes College, Valenzuela City, and Star Mall EDSA Show. And special thanks to AdPro Sound System. Thank you from the bottom of our hearts. Nag-uugnay sa kahapon at ngayon, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon. Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbabalita, makabuluhang komentaryo, sariwang mga impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon. DWWW 774, your ultimate news and music radio. Mas pinalawak, mas pinalakas. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang DWWW 774 at pamunuang ito. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
Kailangan gising yung ating diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. May mobile mo maintindihan. Lagi na may sakit at laging lupay-pay. Di na alam kung ano ang gagawin. Lunas at kagamutan hinahanap pa rin. Tayo ay makinig sa The Secret of Health. Lunas at Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paitingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. At syempre kung paano po susolusyonan ang samot-saring mga karamdaman gamit ang mga natural, mga herbal na pamamaraan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang Yes to Health dito at ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. So mga kabayan natin na hindi po nakasubok ng ating pong mga produkto, ay puntahan nyo po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga suplemento. Ganoon na rin ang ating pong mga healthy and nutritious coffees. Ayan, na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyo pong lugar, mga kabayan. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasigurado na inyo pong inumin o gagamitin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Remilito ko, ating pong CEO, ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bacla. Doc, malusog na araw po. Malusog na araw mga katropa at sa lahat na ating mga taga-subaybay, saan mga himpilan ho kayo nakikinig. Ating mga listeners sa DWW 774. Of course, sa lahat ng XFM stations nationwide, welcome. At ngayong araw, marami na naman ho tayong pag-uusapan. Bagaman ngayong panahon, abala ang karamihan. Meron tayong mga nagaganap na ngayon, mga peaceful rally. At of course, talagang nakikita natin yung public interest ngayon. Pero aside from that, dapat nating proteksyonan ang ating mga sarili. Dapat, kasi mahalaga talaga din ang kalusugan pagdating sa aspeto natin bilang isang Pilipino. Kasi kung tayo ay sakitin, medyo alanganin. Mas mahihirapan tayo. Buti nga, ang mga Pilipino daw ay napaka-resilient and napaka-tatag. Di ba? Pero marami pa rin ang nangangailangan ng, sabi nga lunas, mga prevention approach para hindi tayo lalong maghirap sa ating buhay. Kaya tuloy-tuloy ho tayo sa ating talakayan today dahil alam ko marami ho tayong matututunan sa ating pong paksa na pinili ngayong pong araw na ito. Yan. Kaya samahan po kami dito sa ating pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po na about your health, kung meron kayong mga katanungan, particularly sa mga nararamdaman po ninyo sa inyong pong pangangatawan. Pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa. At text lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede po kayong kamasalan po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa, mga kaibigan, mga katropa. Huwag kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Search na lang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines or Yes to Health Clinic. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan sa ating pong FB page, mga kaibigan. At amin din kayo iniimbitahan at tinanyahan na bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon. Libre, wala pong bayad po yan, mga kaibigan. Pwede po kayong maka-avail ng ating po mga services. Yan, merong charge pero
ano lang, kayang-kaya lang mga kaibigan, no? Yung mga services natin dyan, very beneficial sa inyo po pangangatawan. Lalo na kung ito ay sakto para dun sa inyo pong nararamdaman, ano, applicable para sa inyo. Napakalaki ng benefits na maibibigay po nun sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan, ano? So sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga services dyan sa atin pong mga clinic or sa ating mga wellness center, ay puntahan nyo po, bisitahan nyo po mga kaibigan, ha, ang atin pong mga clinics. Open naman po tayo Sunday to Friday, ayan, at araw-araw bukas po tayo mga kaibigan, ha. At announcement natin, Doc, itong darating po na Friday. Ngayon Friday na yan. Ako, ang bilis talaga ng araw, no? Meron ho tayong gaganaping health and wellness seminar sa ating Batangas City branch. O dyan po sa City Mart Kaido Plaza, Calicanto. And before that, sa morning, mga 6 a.m. hanggang 10 a.m., meron tayong yung ating Operation Health Alert 2025. Kasi alam mo, napatunayan ko na marami tayong mga kababayan talagang gusto nilang magpa-check up, magpa-laboratory, magpa-blood test. Ang problema, namamahalan sila. Yes, Doc. Oo, kaya nung pumikot kami sa mga lugar dyan sa Batangas City, naglagay tayo ng mga advertisement. Maraming tao natuwa na meron palang mura, na although ito kaya. naman, abot kaya. At ito naman hindi naman regular, special project lang ito ng Yes to Health Pharmacy and Wellness Center na sa halagang 350 pesos meron na kayong basic basic laboratory package. Parang nasa 8 types of walong klase. 8 types of test, kasama na yung ECG. Na ECG pa lang magkano na di ba? Isama mo pa yung mga CBC urinalysis, ganyan. So 350 pesos lang. Kaya kung kayo nakikinig sa bandahon dyan ng Batangas o malapit dyan, lalo na kung may doctor's order na kayo ay magpa-lab, samantalahin nyo yan. Okay? Kami naman, wala naman kaming kota kung sino lang yung pupunta doon, yun lang. Kung sino lang yung gusto mag-avail. Yung mag-avail. Kasi diretso ng seminar yan at 10 a.m. start na tayo ng seminar. So, meron tayong 850, meron tayong executive, yung nasa 14 different types of test. Kasama na dyan yung HbA1c na napaka-expensive niyan. At marami pa mga optional, blood typing, etc. So yan ay gaganapin natin sa Biyernes na. Kung kayo available, kung gusto nyo magpa-laboratory, pwede kayong kumontak sa ating pong secretary dyan, si Miss Justin. Ano yung number niya, partner? Pwede sila contact mga kaibigan, mga katropa, sa numero 0962 349-1256. Ulitin ko po, 0962-349-1256. Hanapin po si Miss Justin Atienza. Yes. Atin po clinic staff dyan sa Batangas City. Tapos tuloy-tuloy tayo sa seminar. During the seminar, syempre, marami tayong pag-uusapan. May consultation din tayo hanggang hapon, alas 5 ng hapon. At meron din tayong healthy salo-salo. Yun. Sa tanghali. Yung mga, siyempre pag ikaw ay nag-fasting, yung iba dyan talagang gutom na gutom. So, alam mo, naging tradisyon na namin pag mayroon tayong monthly seminar, kumakain tayo ng sama-sama. Pero yung kinakain natin healthy. That's our way to demonstrate na yung pagkain, hindi kailangang magarbo, hindi kailangang may karne or whatever para maging healthy at masarap. So yan kung gusto niyo matikman yan, mga simpleng pagkain yan, kasama yan doon sa ating seminar po natin. Kaya magkita-kita ho tayo dyan. Ito ho yung free seminar. You can contact para pwede kayong magpa-reserve o magpa-register. Pero kung wala namang access, narinig nyo lang at biglahan kayong nakaisip na, okay, may time pala ako. So you can go to our place na wala ho kayong kailangang registration. Walk in pwede. Pero doon sa magpapalaboratory, mas maganda magpa-register kayo. Kasi para alam namin paano namin hati-hatiin kasi medyo marami ang interesado na magpa-lab. Ay hanggang alas 10 lang ho tayo ng umaga. Okay? At make it sure na kayo po ay makakapag-fasting. Yan yung pinakamahalaga sa mga mag-undergo ng atin pong lab test, mga kaibigan. So, kailangan meron kayong fasting at least 8 to 12 hours. Hindi pwedeng bababa ng 8 hours, hindi naman pwedeng mag-overfast. Kasi may may connection na yon doon sa magiging result ng inyong laboratory. Yes, tatanungin kayo niyan Anahin yan, estimate nyo na papasok siya dun sa 6 a.m. to 10 a.m. yung 8 to 12 hours na fasting mo. Ganun yun. Alam ba, kumain kayo ng medyo maaga ng dinner,
medyo sasablay kayo dun sa oras, ay di kumain kayo kahit na konti lang. Oo, para magsakto lang dun sa time. Oo. Yun ha, sa mga kaibigan natin ha, na gustong mag-avail ng atin pong itong project, special project, health project ng Yes to Health mga kaibigan. Ha? So puntahan, itong darating po na September 26, sa Friday na po yan mga kaibigan. Kita-kita po tayo dyan. Ha? And of course, last Sunday of the month naman, September 28, yan naman tayo sa Quezon City. Kaya matanong ko lang, Doc, tayo yung dyan. sa Friday ba ay meron ding nachatrad? I'm sure meron. Meron mga itatanong kasi. Always yan na meron naman. So, for example, pupunta po kayo doon. Mga bandang, meron namang separate room doon na pwedeng ginagamit for nachotrad. Yun, oo. So, yun. Sa mga kaibigan natin ha, na gusto mag-avail din yan at ng iba pa ng mga services natin, mga katropa, mga kaibigan, punta po kayo. Itong September 26, itong Friday na po yan mga kaibigan ha, at mag-avail ng atin pong mga ini-offer ng mga services dyan mga kaibigan ha. Para sa mga katanungan pa po, o sa mga gusto magpa-register na, ay text lang ha ang atin pong contact number sa Batangas City branch natin, 0962-349-1256. Hanapin po si Ma'am Justin at yan sa mga kaibigan, okay? Ay, sa mga kabayan na kung meron kayong mga katanong, huwag pong mahiyang magtanong ha. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating sasagutin at tutugunan ang inyong pong mga katanungan mga kaibigan. At sa iyo pa mga lugar na may malapit na Yes to Health Clinic po tayo, puntahan niyo po mga katropa, mga kaibigan. Bisitahin ang ating pong mga Yes to Health Clinic sa mga sumusunod na lugar. Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, tabi ng Jnet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jecos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Cuyo Palawan Branch, Barangay Tenga-Tenga, Cuyo Palawan, beside Federland Hotel. Pwedeng tawagan sa 0985-052-1502. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tagum City Branch, door number 4, Kakayurin Building, Tagum City Public Market, in front of Jolly Pharmacy, likod ng Real Marketing, Tagum City Public Market, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
Santon Gold Coffee Mix. Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan nyo na rin. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang ka. The secret of health. Secret of health. Health info. Health info po tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ating pong pag-uusapan dito sa atin pong programa ay kung paano po natin uunawain at iintindihin itong isang klase ng karamdaman. Kasi Doc, marami sa mga kababayan natin. Pagka nagkaroon ng ganitong sakit, ay para bang taning na ito sa kanilang buhay. Well, hindi natin maaalis sa isipan ng mga kababayan natin na pag nakaranas ng ganitong sakit, ay talagang pinanghihinaan ng loob. Kumbaga, nababago yung pananaw nila sa buhay. At talagang yung iba ay mas nanadali pa dun sa stress na naidudulot nito sa kanila pong pangangatawan. Ibig sabihin, mas mabilis bumagsak yung kanila pong kondisyon. Kasi stress can kill eh. Oo, pagka nalaman nila, na-find out na mayroon palang ganito silang sakit. Itong tinatawag po na cancer, mga kaibigan. So, ano ba yung pwede nating intindihin? Ano yung dapat nating maunawaan patungkol sa particular na karamdaman nito? Ito ba ay ano ba yung mga kinakailangan na gagawin nito? Mataas ba ang survival rate nito? Gaano ba katindi? Gaano ba kalala pag tinamaan ka ng ganitong sakit, Doc? Itong tinatawag na cancer or the big C. Ito yung kinatatakutan ng karamihan at alam mo, ito isang common. Dati noon, ang cancer ay wala sa listahan ng mga top killer diseases. Pero ngayon, alam mo ba kung ang ranking niya saan siya? Nandun siya sa second spot next to yung heart attack. Okay. Itong tinatawag na malignant neoplasm sa medical term. Ito, isang uri ng grupo ng sakit na characterized by uncontrolled growth and spread of abnormal cells. Sa madaling salita, yung healthy cell ay nagiging rogue cell o nagbabago ng kanyang nature at ito ay lumalaki, dumadami at nangahawa ng iba't ibang ng healthy cells. Kumbaga, it's a group of condition. Kasi ang cancer, it's almost more than 100 types. Iba-ibang pangalan, pero ang pagkakapare-pareho doon sa dulo, mayroong OMA. Diba? Kaya may tinatawag na carcinoma. Pag nakikita mo yon, meaning you have cancer. Okay? So, unlike normal cell, yung cancer cells, lahat ng mga signals ng katawan na normal, ini-ignore niya. Kasi ang katawan natin, meron niyang signal para ang cells huminto sa paglaki. May definite size lang sila. And they have definite timeline na pwedeng nakaprogram sila doon. Kaso, hindi sinusunod ng cancer cell yon, kaya lumalaki siya ng lumalaki hanggang na-invade na niya yung ibang mga nearby tissues. Or kumakalat siya, ang tawag doon is metastasis. Na kung saan, for example, kung yung cells nandito sa leeg mo, lumalaki siya ng lumalaki. So what will happen? Sasakaling ka niya. Hanggang sa makokompress na niya yung hingahan mo, hanggang sa ikamamatay mo yung mga complication. O kaya ngayon may isang celebrity na parang si Ate Gay, Di naman siguro fake news yung nabasa natin. Na meron siya niyan. Nagkaroon daw siya ng stage 4 cancer. At talagang nakalulungkot kasi maraming celebrity din na babalitaan natin namamatay sa cancer, di ba? So, masyadong tong cancer na to na dapat hindi natin ini-ignore. So, ang tanong, paano to nagde-develop? Mostly, ayon sa mga pag-aaral, mutation ng ating DNA. Kasi ang cells naman natin, meron yung blueprint di ba? Kaya nga, di ba, para ang cells mo, kahit na halimbawa, magka-injury ka, pag halimbawa yung ilong mo na injury, pag tumubo yan, same pa rin. Yung itsura mo same pa rin kasi meron tayong DNA blueprint na yun yung nagbibigay sa atin ng sa katawan natin ng pinakang mapa kung paano siya tatakbo ng maayos. Okay? Kahit nga yung tatay, anak, mga relationship between siblings, malalaman mo through DNA. Ngayon, yung cell, pag yung DNA niya nagka-problema,
mag-mutate into different types of cell, pwede mag-develop ka ng cancer. May mga trivia tayo dyan. Alam nyo ba na yung single cancer cell can divide? Pwede siya mag-divide at mag-create ng 1 billion cell tumor in just a few months. Pag hindi natin na... Kaya ganun eh. Kaya minsan yung iba, nakita mo lang nung nakaraang linggo lang. Linggo lang. Aba, nung makita mo siya after, may iba na itsura. Ganun kabilis ang mga tumor cell, mga katropa. Okay? And iba-ibang klase ang cancer. Kaya may makikita kayo eh. Kaya di ba may mga biopsy, may mga check-up. Kaya hindi ka pwede, kami sa naturopathy, hindi kami pwede magsabi na, uy, may cancer ka. Kasi to determine some case kung cancer o hindi, you need to do a thorough clinical diagnostics. Okay? Iba-iba yan eh. Madaming scannings yan. Oo, maraming test na ginagawa. Kasi hindi nga naman sa isang tao pag sinabi mo may cancer ka tapos wala naman. Grabe yun, devastating yun. Yung carcinoma, commonly, pag meron kang cancer sa balat, lung, breast, colon, commonly mga importanteng bahagi ng katawan natin, pag tinamaan niya ng cancer, commonly carcinoma. Okay? Most common yan, yung carcinoma na condition. Yung sarcoma naman, pag tumubo ang cancer natin sa buto, muscle, connective tissue, yan yung mga cancer na talagang lumalaki ng todo. Minsan makikita mo yung binte, sobrang laki na. Yun po ay sometimes are called sarcomas. Leukemia naman sa dugo. Okay, yung lymphoma sa mga kulani o lymph nodes. Meron din namang cancer na tumutubo sa central nervous system, sa spinal cord, yung sa ating brain. At ito ay puro cancer. Iba-iba lang ng location, kumbaga, ng pinanggalingan. So, ang katawan natin, mayroon siyang natural defense against cancer. Actually, ang Diyos hindi niya iniwang walang depensa ang katawan. Kasi, creator yan eh. Alam niya na time will come, mag-iiba yung sitwasyon. And yung situation sa ating environment is not actually in favor of us. Diba? Tama, Dok. So, ang katawan, naglagay siya ng mga DNA repair system na kapag may isang specialized enzyme na pag nakita niya na yung DNA ay wala na sa ayos, automatic i-repair niya yun. Okay, pag may nadidetect siya. So, ang gagawin niya doon, either ipifix niya yung cells or i-induce niya yung tinatawag na apoptosis o program cell death. Kasi ang alang cells natin, mga katropa, may definite timeline yan. Okay? Pag dumating na yung oras nila, hindi nila iintayin kung sino pa. Magsi-self-destruct sila. Magsi-suicide. Ang tawag, actually, hindi suicide yun eh. Program cell death nga eh. Parang hanggang doon na lang sila. Ang purpose nun is to give way to other new cells to grow. Kasi kung walang ganun, Doc Misael, baka ilang araw pa lang mukha na tayong matanda. Ganun yung program nun. Tama, Okay, pangalawa, meron tayong mga tinatawag na tumor suppressor genes. Ang pinakang, pag mga nagre-research sila about halaman, yung potential anti-cancer property, tinitingnan nila yung kanyang impluensya sa tinatawag na P53 genes. Okay? Ang tawag nila doon yung guardian of the genome. Kasi ang trabaho niya, it acts as a brake. Okay? So, ini-stop ng P53 yung cell division pag nakita na niya na, uy, mukhang hindi na, di ba, pag nagsisirox copy ka, nagka-copy ka ng isang bagay, dapat yung lalabas, same thing. So, pag hindi na ganun yung lumalabas sa cell, hindi na ganun yung itsura, yung gene components, DNA, iba na, automatic itong P53, kaya nga tinawag na guardian of the genome, i-stop niya ngayon yung duplication ng cells. Yan. Ganun yung trabaho. Natural yan sa katawan natin, mga katropa. May immune system naman tayo, ikatlong depensa. Okay? May immune system tayo na mayroong natural immune surveillance. Ang tawag doon, natural killer cell. Yan. Dalawa yan eh, yung NK cell o natural killer cell at saka yung cytotoxic T cells. Pag nakita nila na yung isang cell wala na sa ayos, hindi na to humihinto sa paglaki automatic, aatakihin yan. Ng natural killer cell. Yun yung pangatlo. Pang-apat, yung program cell death. Kaya lang ito yung nagkakaproblema eh. Yung self-destruct mode ng nating cells eh. Ikalima, yung anti-angiogenesis. Angiogenesis means pag-create ng new blood vessels. Kasi yung cancer, pag halimbawa, naging cancer na siya, i-hack na niya yung system natin. Magkakaroon na siya ng sarili niyang mga blood vessels para lahat ng resources ng katawan kunin niya.
Kaya minsan yung kinakain natin, lalo Doon na yung mga napupunta. pagkain puro na siya asukal, Oo. puno ng mga toxin, kinukuha ng cancer cell yun para mabilis siyang lumaki. So yung anti-angiogenesis ng katawan, ang gagawin niya, ibablock niya yung supply ng dugo doon sa ating mga cancer cells o mga tumor. Kumbaga nagkakaroon siya ng sarili na niya na sarili na sistema, sariling Nakaprogram yan program na niya. Tama, nakaprogram sa katawan yan. Ang nangyayari, parang dalawa na yung sa katawan mo, dalawa na yung nabubuhay dun sa katawan mo, Tama. At yung isa, parang mga rebelde nga, hindi na sumusunod dun sa patakaran nung rogue cell sila. Normal na sistema ng iyong katawan. Kasi ang katawan natin may program eh. May kumbaga sa sistema, may tamang laki. Tamang tagal. At pag dumating na sila doon, saktong dami. Oo, ganun ang katawan. Pero pag hindi na normal, ibig sabihin rogue cell na. Ayan, ito na yung mga kalaban nila na natural. Number 6, yung hormonal and cellular growth controls. Meron tayong mga hormones and growth factor na nagko-communicate yan cell to cell. Okay? Para malaman, okay pa ba yan? Pag hindi na okay, dispatcha na. Dispatcha na nila yun. Ganun nangyayari. Actually, ang katawan natin may tinatawag na autophagy. Na kung yung isang cell that is very weak to survive, i-recycle na ng system yun. Kukunin, halimbawa, yung cell, di ba may protein yan? Kukunin yun, i-recycle yun to create new healthy cell. Ganun ang ng katawan. Kaya nga, ang sabi ng mga scientists, bakit ang tao hindi ma-overcome ito? May missing link. So pag-uusapan natin mamaya yan. Okay, alam nyo ba na ang mga tao, almost all of us, nagde-develop tayo ng micro-cancer many times in our life. Ibig sabihin, lahat tayo nagka-cancer na eh. Pero yung katawan natin, meron siyang immune system, repair system na dinidestroy o sinisira yung potential na paglago ng cancer. Kaya nga, kung titingnan natin, kung wala yung mga defense mechanism ng katawan na yan, hindi tatagal ang buhay natin. Ay buti na lang nilagay ng Diyos yun sa ating sistema. Kaya lang, nagiging problema ang cancer pag yung depensang yun ay pumalya. Humina yung immune system natin, nagkulang sa pagkain yung mga elemento na yan na kailangan na maging healthy sila. Another facts and trivia, yung leukemia, ang unang-unang cancer na nalink directly sa radiation exposure. So, ibig sabihin, yung sinasabi nilang radiation can cause cancer, ang leukemia ang pinakauna na may direct sa radiation. Kaya pag kayo mahilig sa gadgets, sa mga anything that emits radiation, ang isa sa pinakamahirap ay yung leukemia. Oo. Yun naman mga elepante. Nakarinig ka na ba na yung elepante nagka-cancer? Parang wala pa. Wala pa. Bakit? Wala pa nabalitaan. Meron silang 20 copies ng P53 tumor suppressor gene na samantalang ang mga tao isa lang. Isa lang. Ibig sabihin, ang dami sa kanila. That's why they are highly resistant to cancer ang mga elepante. Yung mga sharks naman, para may trivia kayong konti, usually hindi sila talaga tinatama. Immune sila sa cancer. But studies show that they can develop it pero very, very very rare. Kaya di ba sa mga Chinese medicine, ginagamit nila yung mga shark na yan. Shark oil. Hindi ko sinasabing kumain kayo ng shark Hindi ganon. Ang oldest known cancer case was found in a 3,000-year-old Egyptian mummy. Ibig sabihin, tama yung Bible. Noong unang panahon pa may cancer na. Way back pa dun. Way back, oo. Merong yan sa Bible, yung blessing and curse sa Bible na nakasulat. Kasama dyan yung cancer. So ang tanong, ano yung mga causes and risk factor? Okay. Una, genetic. Meron tayong inherited mutation. May nga tinatawag na BRCA1, BRCA2. Lalo na doon sa case ng ovarian and breast cancer. Kaya nga di ba ngayon, mga babae, if you want to determine your risk of developing cancer, sa suso, nagpapa BRCA1, BRCA2 gene test ka. Pag nakita nila na, masyado mataas yung risk of developing cancer, ang ginagawa ng iba, ang suggestion, pinapatanggal na nila yung suso nila. Pero sa natural medicine, hindi hindi yun part ng ating way of handling. Doon yun sa mainstream medicine. Kasi nga, proven na ito na if you have high amount of inherited genes, itong BRCA1, BRCA2, malaki ang chance mo to develop breast cancer. Another is environmental factors. Yung carcinogens like yung mga tabako, marami yan radiation ng UV. Lifestyle factors, yan, common yan. Yung mga poor diet natin. Yung kinakain natin, instead na makatulong sa katawan,
nag-i-stress pa sa immune system. O di pag na-stress yung immune system mo, hindi na siya masyadong sensitive na mag-detect ng mga possible anomaly sa ating mga cellula. Ano? Tama. O, yung obesity, alam mo ba na yung sobrang pagtaba ay link sa cancer? Alam mo kung bakit? The more we have fats in our body, the more toxins and heavy metals and carcinogen that we can store. Kasi yung mga toxin pala na yan, the way the body defend itself, pag marami kang toxin na pinapasok sa katawan, the body will create fat cells to encapsulate those toxins. I-trap sila. Kaya pag ikaw ay nag-shed ng fat naturally, sumasamang ilalabas ng katawan yung mga toxins. Oo. Nakuha nyo mga katropa, mga kaibigan. Kaya dapat hindi tayo masyado magpapataba. Kasi malaki daw ho ang link nito sa development of cancer based on lifestyle factors. Yung mga lack of physical activity, alcohol consumption, yan. O infection, pwedeng mag-cause ng cervical cancer pag meron kang HPV. Okay? Hepatitis B, pag may ganyan ka, pwede kang magka-liver cancer. H. pylori, pwede kang magkaroon ng stomach cancer. Oo. Sa age naman, the higher risk of cancer is increasing our age kapag tumatanda na tayo. Ibig sabihin, the more na nagkakaedad ka, the more na mas prone ka. Tama. Okay. Another trivia, mga katropa, 30 to 50% of cancers are preventable based on studies with healthy lifestyle changes. Kaya nga yung sinasabi ko nila, dami natin depensa. Bakit hindi naman bakit kinakatakutan natin ng cancer? Kasi kadalasan ang ating lifestyle, ang ating habits, hindi friendly sa katawan natin. So yung mga natural defense mechanism na yun, mahina siya. So mga chemicals na link sa cancer galing sa pagkain at cosmetic. Ito talagang sinadya kong isama to para alam nyo, no? Yan. Okay, unang-una, processed meats like bacon, hotdog, sausages classified by WHO, World Health Organization, as Group 1 carcinogens. Grabe. Same category as tobacco. Grabe. Kaya kung gusto nyo maiwasan ng cancer, iwas muna dyan. Okay? We are not against those food, pero WHO na mismo nagsabi, category 1 siya. Mga artificial food additives, preservatives, like yung nitrites, nitrates, ito yung ginagamit to cure meat Di ba? Aspartame, acrylamide. Yan, mga controversial yan. Hindi natin i-conclude. Kasi mga controversial studies meron Sinasabi nila aspartame is nagkokos ng cancer. May mga kumukontra naman ng mga studies. So, hindi natin i-conclude. Basta ang pinag-uusapan natin, ano yung mga natala. Okay, marami pa yan sa personal care product. Yung mga parabens, formaldehyde, di nyo ba alam na minsan formaldehyde nandun sa inyong mga ginagamit sa inyong mga cosmetic o katulad ng mga nail polish, hair treatment. Nako. Nakikita yan na nagkakos ng kasi formaldehyde parang preservative yan Sinisip-sip yan ng system ng katawan natin. Oo. Saka yung alam mo yung talcum powder with asbestos contamination, link yan sa ovarian cancer. Ako. Lalo kung ginagamit sa mga genital area. Sino ba bang nagpupulbos ngayon sa genital area? Okay. So, trivia again. 80,000 chemicals na ginagamit sa consumer products, but only a fraction have been thoroughly tested for long-term safety. Kaya pag nakikita ng FDA na, ito palang chemical na to ay nagkakos ng cancer, ang ginagawa nila, ibinaban nila yon. Yun yung ginagawa ng FDA. Kaya lang, ang comment ko doon, too late. Kadalasan marami ng biktima bago pa makita. Okay, so warning signs. Malapit na tayo matapos. Itong cancer kasi hindi ito pwedeng madaliin. Daming mga concerns dito. So yung warning signs, para simple, caution. Gawa tayo ng acronym. Caution. Ginagamit ito ng American Cancer Society, yung word na caution as acronym to check symptoms and signs. Una, change in bowel bladder habits. Pag nagbabago na yung pagdumi mo, hindi ka na makadumi o dumi ka ng dumi, red flag yun. A, sore that does not heal. Pag may sugat kayo, hindi gumagaling, yan, red flag yun. Dalawa lang yan, either diabetes or skin cancer. Skin cancer. U, unusual bleeding or discharge. Kapag halimbawa, madalas nagbi-bleed yung sa pagre-regla na hindi normal. Yan, malamang sa inyo. Usually, sa yan siya, ovaries or sa matres. T,
thickening or lump in breast or elsewhere. Kapag may nakita kayong pangangapal or pagtubo ng bukol, hindi po talaga natural ang bukol. Yung hindi siya unusual. Oo. Hindi talaga anything that is growing. Yung ano, Doc, di ba, hindi ka naman nabangga, Oo. hindi ka naman napalo. Oo. Pero basta-basta may tumutubo ng mga bukol. Ay, hindi normal yun. Oo, Hindi yun dapat pwede. ipacheck nyo yan. Oo. Ay, indigestion, difficulty in swallowing. Ito, pag yung in normal situation, madalas na kayo na-choke, na para kayo nabubulunan. Pag may kasama na yung parang hinahapo kayo, magpa-check up. Baka, lalo na kung smoker kayo or vape, nagbe-vape. Oo. Dati kasi smoking lang eh. Ngayon, mainit na rin ang tingin ng mga research sa vaping. O, kaya ano yan. Obvious change in wart or mole. Kapag meron kayong nunal, tapos nag-change ng appearance, pa-check. Walang masamang magpa-check up para makita nyo lang yung... And, naging cough, hoarseness, ibig sabihin, namalat ka, yung boss mo laging nagkakaproblema. Laging paos, oo. Lagi, sa atin mga broadcaster, sa mga singer, ganun yung isang common problem nila yung sa lalamunan. Pa-check nyo yan. Okay? So, napakaraming mga siguro magbe-break muna tayo at kung papalarin, bibigay natin yung mga natural prevention, ano yung mga pwede natin gawin in case we have cancer or kung tayo po ay natatakot pagka-cancer, ano yung preventive approach. Oo. So, mahalaga yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Oo. Na malaman natin kung ano yung mga home remedies, mga herbal remedies na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan once na na-find out na mayroon pong cancer. Base ito sa mga research kasi marami naman pag-aaral. Alam mo, ang cancer ang isa sa pinakamaraming research na ginagawa. Kasi nga maraming tao, bukod sa heart attack na number 1 killer, second dito sa ranking ng mga nakamamatay na sakit sa buong mundo. So yan, sa mga kababayan natin, ha, mga katropa natin dyan, dyan lang po kayo mga kaibigan. Mamaya sa pagbabalik natin, ipapasadahan natin ito, napakahalaga kung paano po kokontrolin, kung paano ihahandle ang mga tao, mga kababayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman. Pero bago yun, ha, sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga inquiries patungkol sa atin pong pinag-uusapan ngayong araw, kayo po ay malayang mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Okay, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin, huwag po kalimutan, i-like and i-follow ang ating Facebook page at bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic, especially ang atin pong mga seminars na gaganapin itong September 26 dyan sa Batangas City at September 28 dyan po sa Quezon City branch po natin, mga kaibigan. So puntahan at bisitahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic para attend ng ating mga seminars and of course, maka-avail kayo ng mga products natin, mga exclusive products na pwede nyo ma-avail dyan sa atin po mga clinics, mga kaibigan, at mga services na in-offer ng Yes to Health. Kaya bisitahan po, puntahan natin po mga Yes to Health Clinic. Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, tabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jecos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng
Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Cuyo, Palawan Branch, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, beside Federal Hotel. Pwedeng tawagan sa 0985-052-1502. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Tagum City Branch, door number 4, Kakayurin Building, Tagum City Public Market, in front of Jolly Pharmacy, likod ng Real Marketing Tagum City Public Market, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watsons, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit. Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa and soya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix, now available sa Mercury Drug, Watsons, and other leading drugstores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Proudland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City, o tumawag sa 0969-6711-262. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako si Ain. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. May mobile mo maintindihan. Lagi na may sakit at laging lupay-pay. Di na alam kung ano ang gagawin. Lunas at kagamutan hinahanap pa rin. Tayo ay makinig sa The Secret of Health. Welcome back mga katropa, mga kaibigan sa ating po programang The Secret of Health Nationwide. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Kasama rin po natin, Doc Algie Bacra. Yan, again, isang maulan na Sunday morning sa inyong lahat. Yan, at sa mga nagrarally, ingat kayo. Huwag dala ng payong. Oo. So, batiin natin si Nanay Lydia Malyari Umandal ng Biga 1, Silang Cavite. Pinababati niya si Munet Blanche and Paul ng Dasma Cavite. Yan, happy listening po sa inyo, katropa Nanay Lydia Malyari Umandal. Malusog na pakikinig sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na naka-tune in at lagi po nakaantabay sa ating pong mga programa, mga kaibigan. Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, mga kababayan natin na gustong sumubok ng ating pong mga produkto, puntahan nyo mga pharmacies, mga drugstores,
mga lokal na butika dyan sa inyong lugar para makasubok ng atin pong mga produkto. At kung malapit din kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, ay sumadya na lang sa ating mga clinic dahil ang mga products natin dyan with discounts. And also, ay meron tayong mga exclusive products na dyan nyo lang mabibili sa ating pong mga clinic, mga kaibigan. Ha? Okay, sabay nyo na rin yung pagpapakonsulta kasi libre lang naman po, mga kaibigan, para ma-assess pa holistically kung ano yung mga dapat yung maintindihan, malaman patungkol sa inyo pong karamdaman. Oo, especially diyan sa sa Yes to Health Wellness and Pharmacy sa Santa Rosa City. Every 1 PM to 3 PM meron tayong medical doctor consultant diyan. Yun. Na pwede ho kayong kumonsulta sa kanila, no? And of course, meron din tayong parmasya diyan. May pharmacy din ho tayo. Na kung meron kayong mga existing medication na binibili, pwede rin yung mabili rin yan. At lahat ng product ng Yes to Health, kompleto ho dyan. Yung mabibili at discounted pa. Kaya kung kayo ho ay pupunta dyan, pwede rin naman kayo magpakonsulta kung andyan ho ang ating mga konsultant. Okay. Ayan, balik tayo, Doc, doon sa ating pinag-uusapan kanina about managing cancer. Itong nutritional management and prevention, napakahalaga ito na dapat maintindihan ng ating mga kababayan. So, ano ba yung nutritional approach sa pagka meron kang cancer at how to prevent it? And dalawa kasi yung prevention no? Kung paano mo maiwasan na makaranas nito or paano makaiwas na lumala ito. Bigyan muna natin ng medyo broad na picture kapag may cancer ka. Yan. Sa medicine, sa mainstream approach, merong 3 types of arsenal against cancer. Number 1 is surgery. Diba? Sabi ni Doc, okay, may bukol sa suso. Kung hindi naman yan possible metastasis or hindi naman nagbi-bleed, whatever, binibigyan nila ng advice, surgery. Ikalawa, yung tinatawag na radiation therapy. Ikatlo, yung chemotherapy. Yeah. So yan yung 3 powerful arsenal ng medicine against cancer. Sa ibang bansa, meron sila mga cryosurgery na kung saan pinifreeze nila yung tumor. At marami pang tuklas ngayon. Gumagamit sila ng kuryente, certain amount of electricity. Pero alam nyo, bago tayo humantong sa ganun, kasi wala kang option wala kang choice. Kung kailangan mo magpakimo, magpapakimo ka talaga. Although marami ang ayaw sa kimo. Personally ako, sa tingin ko, hindi naman masama magpakimo kung kinakailangan mo. Kaya lang, ba't hihintayin mo pa makarating ka sa point na kailangan mo magpakimotherapy? Sa totoo lang, ang katawan natin is more than capable. Kaya nga di ba sinabi ko kanina, na ang katawan natin, muso pa, cancer, microcancer nga ang tawag nila Pero natatalo ng katawan. So ano yung kailangan nating gawin? Ang approach is nutritional kasi yung mismong natural na agent ng katawan natin to fight cancer, yun yung kinakailangan bigyan natin, strengthen natin. Yun yung pinakaunang approach. Kaya sa nutritional therapy, marami silang research. May mga cancer-fighting foods literally. Foods that have phytochemical that can contradicts yung normal na takbo ng cancer cell. Unang-una sa lahat sa pag-aaral, yung mga cruciferous vegetables. Okay, ano yung mga cruciferous vegetable? Yung mga broccoli, cauliflower, and kale. So hindi ko siya masasabi lahat ano yung details, pero sa mga studies, nakita nila na yung mga cruciferous vegetable may mga very active phytochemical na cytotoxic sa cancer cells kapag laging kinakain natin. Ganun yun. Okay? Meron din sila nakitang ability ng mga tomatoes with lycopene and any like fruits or vegetable with the same type ng phytochemical na lycopene. Etong lycopene, common ito sa mga may prostate cancer, di ba? Maganda yan. Garlic and onion, meron siyang sulfur compounds. Yung green tea, nakita nila yung catechins is a powerful phytochemical also against cancer. Yung mga berries naman, mataas yung kanyang antioxidant. So, dietary principles sa cancer, plant-based diet talaga. Yeah. So, wala pa yata ako narinig na ibang mga advices na sinasabing pag may cancer ka, eat more meat. May narinig ka na? Parang wala pa, Dok. Wala pa. Kasi, pag may cancer ka, the basic principle is plant-based diet. Kasi nga, easily na ma-handle natin sa digestion kasi ang may cancer weak yan mahina yung panunaw minsan. So kailangan yung mga madali lang i-handle ng katawan at punong-puno ng nutrients. High fiber, ayan na yung mga prutas, vegetables, whole grains. Yung fruits and vegetables kasi automatic yun, mataas ang fiber nun.
yung mga low processed meat, kung wala na talaga kayong, sabihin na natin na sa feeling mo, di ka mabubuhay ng walang meat, piliin mo rin yung mga hindi yung mga proseso. Okay? And also, kinakailangan iwas sa refined sugar and other extra sugar sources. Kumain ng mga healthy fats like omega-3 fatty acid. Merong dalawang source yan. Pwedeng animal-based, yung sa fish oil. Meron din naman mas magandang source, flaxseed, walnuts, mga seeds na merong omega-3 fatty acid. And of course, kanilang pag-aaral, ang isa sa pinaka-healthy diet associated sa pag-reduce ng cancer risk sa katawan is yung Mediterranean. Na yung Mediterranean, alam nyo ba yung diet na yun? Mediterranean diet are full of vegetables, fruits, and sources of healthy fats. Kung titingnan mo yung mga pagkain ng mga... Kaya nga sila less yung cancer case sa kanila, yung Mediterranean countries. And also, mga herbal medicine, turmeric, mataas ang curcumin, anti-inflammatory, sa tumor suppressor, ginger, moringa, ang taas ng kanyang antioxidant and immune system booster, mangosteen. Pagdating talaga sa cancer, maraming study na nakita nila na yung santones ay may anti-cancer potential. O kaya nga, di ba, kasama yan sa pinakapangunahing sangkap ng Santon Plus Gold. Halos lahat ng ating coffee may mangosteen extract. Yes, oo. Dalawa yan mangosteen at saka yung moringa. Hindi yan nawawala sa formulation ng Yes to Health. Kasi nga, may mga pag-aaral na ho dyan na ginawa na ito ay napakagandang pagkain. Prevention and support for cancer patient. Mga home remedies, kailangan daw relax tayo. So you can manage your stress through yoga and meditation, deep breathing exercises, adequate hydration, tamang tubig. Kailangan din yan. At isa sa nakakaligtaan pag may cancer, yung sleep regulation. Yan. Dapat, okay, masyadong may cancer ka na nga, pinoproblema mo pa. Ay di lalo na. So kinakailangan matulog ng sapat, kinakailangan do everything we can to be relaxed. Okay? Sigurado magiging okay tayo. So, disclaimer lang, yung mga herbal medicine, hindi siya tinuturing na replacement for any medical treatment. May mga nagkakamali dyan Kumbaga, critical na yung cancer, ayaw pa magpakonsulta. Mag-herbal-herbal na lang daw muna. So, hindi namin sinusupport yung gagawin nating replacement for any medical treatment, yung herbal medicine. Itong mga to ay tinuturing na supportive. Pag tinawag na supportive, mahalaga yan. Kahit na hindi ikaw yung key player, pero kung walang support, wala rin. Mahirap. Hindi ka makakagalaw na maayos Oo, kaya hindi po pwedeng replacement, pero anong kanyang halaga, napaka-importante. Alam naman natin kung ano nagagawa ng herbs and nutrition. So, napakarami mga juices, carrots, given sugar beets, mga green leafy vegetable juices, citrus, marami pang iba. So yan ho ay... turmeric, Doc. Turmeric talaga. Actually, meron akong kaibigang isang integrative doctor, si Dr. Homer Lim. Nung nagtuturo siya sa amin, sabi niya, alam niyo ba na they call turmeric as anti-everything? Meaning, there's no such condition in the body that turmeric cannot benefit. Isama mo pa yung fruits, yung mga mangosteen, citrus, marami yan. Berries. They have the highest amount of phytochemicals that can help us to combat cancer. So, kaya nga doon nakafocus ang Yes to Health. Pag sa Yes to Health Clinic, nagpupunta kayo, may cancer kayo, binibigyan namin kayo ng protocol program na pwede nyo sundin sa inyong mga tahanan. Marami yan. At ang isa sa pinaka-importante sa management and prevention, you need to be diagnose. Kailangan nyo magpa-regular screening. Usually, ginagawa nila sa mga babae, mga pap smear, mammogram, iba naman, colonoscopy, PSA test, yan mga common yan na tine-check para malaman if there is a possibility of cancer. Kasi marami pa namang test na pwedeng gawin pag ang doktor suspicious. Diba? Mag-ano siya ng mga biopsy. So, it's up to your doctor. So, kinakailangan talaga ganon yung mindset natin. Kasi yung iba, mindset nila, ay, kaya pa naman nakakatrabaho pa naman. Hindi pa naman malala. Mali po yun. Kasi sa totoo lang, if makakausap niyo yung may mga stage 4 cancer, isa lang ang sinasabi nila. Sana noon pa man na tuklasan ko na to. Sana naagapan pa. Ang paborito nilang, ang team song nila, sabi mismo ng cancer patient, biro niya sa akin. Alam mo team song namin, Doc,
kung maibabalik ko lang. Nako. para daw na nalaman niya, ganun pala kahirap kapag nagkakaroon ka ng cancer. Lalo na pag lumala na, Doc. Oo. Totoo yan. Walang Kasi pinipiling estado sa buhay ang cancer. Yung mga first onset kasi, any kinds of disease, Oo. kahit na hindi cancer, yung pinaka-umpisa pa lang ng surge ng karamdaman na yan, napakadali lang i-handle at mabilis lang yung, mataas yung recovery rate niya. Oo. Kaya nga yung mga stage 1, stage 2 cancer, yung cancer in situ, wala pang stage, you can recover easily. Kapag nakita mo agad, yun ang sabi ng mga eksperto. Pero pag common kasi ngayon, ayon sa isang study, 70% of cancer patients, they discover they have cancer during the time na nasa stage 3 to 4 na sila. Mga terminal cancer na. Kaya nakakalungkot. So, ganun ang take away natin, mga katropa. Cancer is a very dangerous, pero highly preventable. Sabi nga, 30 to 50% of cancer can recover. Kaya lang, it's up to us. So, our diet, our lifestyle choices, genes, is one of the factor, pero hindi tayo pwedeng patalo dyan kasi we have our own natural gene repair and gene restoring ability in the body. You only have to support it. Tama po yan. Kailangan palakasin mo lang yung mga sistema na yun ng pangangatawan mo. At sila na yung gagawa para sa iyo. Kaya nga sa Yes to Health, we have products like Santon Plus Gold. Ang layunin nito, hindi para direktang gamutin yung cancer cell, but to give support to our own defense against cancer. Kasi there's no such thing as magic pill. Sinasabi na, maganda yung guyabano. 10 times stronger than chemotherapy. Yung mga ganong statement, yun ang nagpapahamak sa iba eh. Hindi nila alam na yung ginamit doon sa guyabano test, hindi yun yung dahon mismo na lilaga. It's an extract from a laboratory. Pero hindi ko dinidiscourage kayo to take guyabano. Siguro, sabi ko nga sa pasyente ko, ilan bang guyabano mo? Meron ho akong 5 puno. Naku, makakalbo yan. Kung kailangan mong tapatan yung kinakailangan mo ng guyabano. So, kinakailangan talaga yung senaryo na pinakang favorable sa atin against cancer is to detect it early. Tsaka wag ninyo nang intayin na magkaroon kayo talaga ng any possibility of developing it. Ayusin na natin yung lifestyle natin. Ngayon pa lang. You have to be proactive kung kinakailangan maging maagap. Hindi pa lumalala, hindi pa nagdudulot ng mga matinding komplikasyon sa iyong pangangatawan. At higit sa lahat, hindi ka pa dinadapuan. Kinakailangan meron ka ng sistema kung paano yun siya maiwasan, mga kaibigan no? Kaya naisip ko, Dok, bakit yung ibang tao tsaka lang sila umiiwas sa mga hindi maganda para sa kanilang katawan, or sabihin natin umiiwas sa bawal kapag meron na silang karamdaman? Bakit hindi pwedeng iwasan mo na yun para hindi ka magkaroon ng ganong sakit? Ganun talaga, alam mo. Kahit hindi lang sa bansa natin, kasi lagi natin sinasabi, ganun ang mga Pinoy eh. Hindi lang. Kasi alam mo, common yan na nature ng tao. Na bibihira lang yung pag bumibili sa grocery, titinan yung mga ingredients. Meron ba ditong yung nakakapagpaka? Wala akong nakikitang ganun eh. Kahit nga sa atin, personal, di ba? Minsan talagang namamayani yung human nature natin na we are easy-go-lucky. Sana, kaya pa naman. Wala naman pain. Di nakakalakad pa naman. Nangyayari po talaga yun. Kaya itong mga ganitong mga discussion, just to let you know the consequences of having a certain kind of condition. Para alam nyo na kung ano yung mindset na dapat nyong ipanatilihin sa inyong mga sarili. Kaya salamat sa inyong patuloy na pakikinig. At kung meron tayong mga text dyan, Doc, basahin ko lang yung isa sa mga text ng avid listeners natin. Good morning po, Doc. Matagal na po akong taga-subaybay ninyo. Tumingin na rin po ako gumagamit ng mga produkto nyo. Marami ako sakit, Doc. Isa na yung scoliosis ko. At ito po ang concern ko, Doc. Bakit sobrang pananakit ng mga ugat ko, halos buong katawan ko na, lalo ang mga paa ko. Kahit doble na yung medyas ko, ramdam ko pa rin yung pagpasok ng lamig at yung sakit. Ano po ba, Doc, ang mabuti kong inumin na produkto po ninyo? Yung vitamin B12 daw ba, Doc, pwede yun sa kanya at pwede ba 2 beses sa isang araw siya iinom? Sana daw masagot to, Doc. Elma Soquenyo, 70 years old ng San Antonio, Zambales. Kasi yung vitamin B12, actually yan ang pangunahin talagang nire-recommend na sustansya para sa mga may neurological problems, disorder. Kasi yung scoliosis, kapag meron ka niyan, akala mo simple lang na scoliosis. Kasi yung spine natin, dyan tumutulo, nandyan yung tinatawag na spinal cord, which is
part yan ng central nervous system. Pag Yes, nagkaroon ka ng scoliosis, maaapektuhan yung cord na yon na part ng central nerve. Parang sa linya ng Meralco, yung main line. Ngayon, kaya may mga pain all over the body kasi pag yun ang naapektuhan, na compression, naku, talagang magkakagulo yung nerve impulses natin. O kaya nga, di ba yung iba, sinisurgery pa para lang ma-decongest yung nerve doon sa spine. Kaya nga, ang pinaka-the best kay nanay to support the spine, una, yung mga natural stretching exercises, pwede kayo mag-take ng may mga calcium, potassium and magnesium, support yan sa muscle and nerve din. Yung B12, okay po yan. You can take 2 times a day, walang problema. I-supplement naman po yan. Yung nakalagay sa packaging, nakalagay naman doon 1 to 2 capsules. Common yan. You can take. Then isabay nyo doon sa Santon Plus Gold, Santon Vitsi at saka yung Premium D3 kasi nandun yung mga mahahalaga din na sustansya na kailangan nyo. O lalo na 70 years old na po kayo. At kinakailangan talaga meron kayong regular exercise na sinusupport kayo. Yung exercise na hindi po magbibigay ng pressure sa inyong katawan. Kaya nga minsan, layo lang yan, no? Makapunta siya sa Yes to Health Clinic, ang nandyan si partner Wendell, ano? Oo. Para matulungan siya, mabigyan siya ng tip kung ano yung gagawin. Kasi ano yan, hindi talaga yan nakakatuwang problema, yung scoliosis. Mahirap. Masakit po talaga yan. Sa totoo, naintindihan ko yung kung ano nyo, nanay. So, yun po. Then, try to minimize muna yung mga pagkaing mataas ang sugar. Kasi alam nyo ba ang sugar, kapag madalas kumakain tayo ng may asukal, na babawasan lalo yung tibay ng buto, lakas ng kalamnan. Matindi yung sugar kung titingnan mo lang yung kanyang epekto sa health natin. It's not for older people. Kailangan tayo more on organic sugar na, yung mga fruits, okay na sa atin yan. Wag na yung mga refined processed Pag may nabigay siya ng soft drinks, tanggi na. Pag may nabigay ng milk tea, wag na. Even yung mga common na kinakain natin regularly, medyo may impact yon pag hindi na kayang i-handle ng katawan Even yung sugar. yung table sugar natin na ginagamit, Oo. you have to control it. Tama. Ang favorable lang talaga sa ating mga sugar, yung mga sources like stevia. Yan. Honey, yung pure honey, tolerable yan. Sa case ni nanay, kung sweetener lang naman. Kasi marami naman sugar sa ating pagkain. The Secret of Health. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. DWWW 774. Ang oras, 12:00 na ng tanghali, Philippine Standard Time. Ang oras ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be MX-Traordinary with MX3.